Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, Alhamdulillah. Ngayong gabi, sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa lilim ng awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, muli tayong pinagtipon upang paalalahanan ang ating mga puso sa isang tungkulin na madalas nalilimutan. Ang tunay na ugnayan sa isa't isa bilang mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano natin masasabing tapat tayong naglilingkod kay Allah kung ang kapatid natin sa pananampalataya ay itinutulak natin palayo dahil lamang sa pagkakaiba? Hindi mo kailangang mahalin ang kapatid mo dahil pareho kayo ng opinyon. Mahalin mo siya dahil pareho kayong alipin ni Allah. Sa panahong ang ugnayan ng mga Muslim ay sinusubok ng fitna, pride at personal na interest, ang paalala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay muling sumisigaw sa ating konsensya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. At kayo ay maging mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkakapatid. Ngayong gabi, ating maririnig ang mga paalalang ito mula sa isang kapatid na malapit sa ating puso. Isang taong hindi lang natin nakasama sa pag-aaral, kundi nakita natin mismo ang kanyang sigasig sa da'wah, sa online man o sa personal. Ang ating panauhin ay si Gerald Arap Soto na naging kaklase natin sa Al-Ma'arif at ngayon ay isa sa mga masigasig na nagsusulong ng din sa kanyang sariling kapasidad. Minsan, ang tunay na aral ay hindi lang sinasabi ng isang tagapagsalita, kundi sa uri ng buhay na kanyang tahimik na isinasabuhay. Malugod nating tinatanggap at pinasasalamatan si Gerald sa pagpapaunlag sa ating paanyaya ngayong gabi. Upang simulan ang ating programa sa mga salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Saydali Batalyon upang bigkasin ang mga piling talata mula sa banal ng Quran. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Subhanallah. Ang Quran ay tunay na nagbibigay linaw at gabay. At sa kontekstong ito, sa ayat na ito, ang pagkakapatiran ay hindi lamang tungkulin kundi utos mula sa langit. Jazakallahu khairan kathiran ya akhi. Ang ating tagapagsalita ngayong gabi ay hindi lamang pamilyar, kundi mahal sa marami sa atin. Isang dating kaklase sa Al-Ma'arif, isang taong masipag sa pag-aaral ng Islam, at isa ring aktibo at masigasig sa larangan ng online da'wah. Siya ay si Gerald Arap Soto. Sa kanyang mga lecture, live sessions at post, makikita ang kanyang layunin. Hindi para sa katanyagan, kundi para sa pagpapaabot ng katotohanan. Ngayong gabi, dadalhin niya tayo sa isang napakahalagang paalala.
at kayo ay maging alipin ni Allah na magkakapatid. Mga kapatid, huwag nating hayaan ng ating pagkakaiba, o di kaya huwag nating hayaan na ang ating pagkakaiba ay maging dahilan ng pagkakahiwalay. Ngayon pa lang, ihandog na natin ang ating intensyon na muling tumayo bilang mga taong hindi lamang sumasamba kay Allah kundi may malasakit sa isa't isa. Narito na po si Gerald Arab Soto, فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاك الله خيرا يا أميرنا يا شيخنا الفاضل. Mashallah 'no, grabe yung ano, yung papuri ng ating butihing ustad, butihing sheikh. So, ay lahat naman tayo, pare-parehas naman tayo dito lahat, tayo mga talabul ilm na kung saan tayo ay bawat isa ay nangangailangan na nagsasaliksik ng kaalaman. So, ang paalala natin ngayong gabi ay hindi lang para sa inyo, gano'n din para sa aking sarili. So, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkatapos nating purihin at papasalamatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala at nararapat ang bawat isa sa atin ay lagi tayo nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa mga biyayang na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alalahanin po natin mga itong klaseng pagtipon-tipon, mga ganitong klaseng pag-aaral, pag-a-attend ng mga lecture, ay biyaya ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lahat ng tao sa mga oras na ito, sila ay biniyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makagawa ng isang gawaing kabutihan. Kaya nararapat ang bawat isa sa atin, tayo ay manalangin, humiling, magdua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lang sa mga bagay na ating gustong makamit o makamtan, bagkus pati lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa, sa pagsamba. Hihilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mismong pagsala ng fajar, hihilingin mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, pagisingin mo ako sa umaga upang ako ay makapagsala ng fajar. O Ya Allah, na wag mo akong hahayaan na ako'y mamatay na ikaw ay napupuot sa akin. Hihilingin mo ang lahat, hindi lang yung mga bagay na pang makamundong bagay, bagkus lalong-lalo na yung pangkabilang buhay. At alam naman natin ang bawat isa sa atin ay nilikha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ay hindi para dito sa mundong ito. Bagkus tayo ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kabilang buhay. So napakahaba ano, napahaba na yung ano natin. Pero ang paksa po natin sa gabing ito ay patungkol sa tayo ay kumbaga magkakapatid bilang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay itong general na topic na ito. Saklaw dito yung pagiging mabuting asal, mabuti sa kapatid, sa kamag-anak, sa magulang, lalong-lalo na sa mga magulang. So mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tunay na kabilang sa mga pinakadakilang usaping pangrelihiyon at mga magagandang asal na binigyan halaga ito ng batas ng ating Islam. Binigyan ng batas ito ng ating reliyong Islam na itinaguyod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagmamahala ng mga Muslim bawat isa. Pagkakaisa ng kanilang mga puso, pagpapalaganap ng awa, malasakit at pag-ibig sa isa't isa upang sila ay maging magkapatid sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga bagay na magpapalapit ng puso ng mga mananampalataya tulad ng pagpatatag o kaya pagsasagawa ng salatul Jumu'ah at pagdarasal ng jamaah ng sama-sama na kung saan ang mga Muslim, kahit yung mga Muslim na lalong-lalo na yung mga kalalakihan, kahit sila ay hindi nagsasala sa araw ng Jumu'ah, minsan sila ay nagsasala.
Kaya kapag sila ay nagsasala, sila ay nagkikita-kita, yung mga matagal na hindi nagkikita at sila ay nagbabatian at dahil doon ay nagkaroon ng koneksyon ng kanilang mga puso. Pangalawa, ang pagkaroon ng pagdiriwang ng mga Eid na mga mahalagang okasyon na kung saan ganun din ang mga Muslim sila ay nagkakaisa. Kahit yung iba magkaroon ng konting tampuhan, sila ay nagbabati. Sila ay nag-aayos dahil sa pagdiriwang ng Eid. At ganun din yung pagbibigay ng zakah at ng sadaqah. Kahit gaano pa kagalit ang iyong kapatid, kapag binigyan mo yan, ano yung GCash number mo? Isend mo sa akin, padalan kita ng pangkape mo ng 500 GCash. Sa mga gustong magbigay ng sadaka, mamaya isasend ko yung GCash ko. At paghikayat sa pagtulong sa mga kapuspalad, sa mga may pangangailangan. Mga Muslim, ano yung hikma ng pagbibigay ng zakatul fitr? Doon sa pagdiriwang doon ay upang ang mga magdiwang hindi lang lamang yung mga taong may kakayahan. At ganun din, yung mga kapuspalad, sila yung pagbibigyan at upang sila ay makasabay sa pagdiriwang at sabay-sabay at ganun pagbubuklurin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang puso ng bawat mga Muslim. At itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gantimpala sa sino mang magbibigay ng tuwa sa puso ng isang Muslim, lalaki man o babae. Tunay ng mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang batas ng Islam at ang mga teksto mula sa Quran at sa Sunnah ay nagkakaisa at saring-saring paraan upang bigyan diin at pagtuunan ng pansin ang mahalagang pundasyon na ito. Walang iba kundi ang pag-aalaga at pagpapatatag ng kapatiran sa Islam. Anong sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? Innamal mu'minuna ikhwa. At alam natin, alam ko na marami sa inyo na lagi na naririnig ang aya na ito dahil ang aya na ito ay masyhur, masyadong tanyag na sikat. At kahit sino sa atin dito ay alam ang aya na ito. Tunay na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malapit itong kahulugan, tunay na mga mananampalataya ay magkakapatid. Paaslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaya't ayusin ninyo ang alitan ng inyong magkakapatid at matakot kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang kayo ay kaawaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang talata, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. At sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang aya, at magkapit-bisig kayong sa lahat, magkapit-bisig kayo lahat sa tali, sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at kayong magkawatak-watak. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, at alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, na dati kayong magkakaaway, ngunit pinagkaisa niya ang inyong mga puso. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kaya sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkapatid kayo sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At upang matatag ang ugnayan sa pagitan ng mga Muslim, ang batas ng Islam ay nagbibigay ng halaga. Kumbaga, ang batas ng Islam, ng ating relihiyon, ay binigyan ito ng halaga ng pinakamataas na uri ng ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ito rin ang ugnayan ng anak sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, isinama ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang karapatan ng mga magulang sa kanyang dakilang karapatan. Ano sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa malapit nitong kahulugan. Kaya't sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpasalamat ka sa akin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpasalamat ka sa akin at sa inyong mga magulang. Sa akin ang inyong pagbabalik. Baga, tayo ay babalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, tayo ay pagkatapos nilikha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo at mamamatay tayo at babalik tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, at sa hadith ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sinabi niya,
sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal. Tinanong ko ang sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alin ang gawa ang pinakamainam? Anong gawain ang pinakamainam? Tinanong ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala as-salatu liwaqtiha. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal, ang pagsasala sa takdang oras nito. Qala qultu thumma ay. Sinabi ko pagkatapos nito, ano pa? Kumbaga, tinatanong pa ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kay Propeta sallam, kumbaga, kung ano pa ang kumbaga, ang alin pang pinakamainam na gawain pagkatapos ng sala. Kaya qala, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala birrul walidain. Sinabi niya ang paggalang o pagiging maayos, pagiging mabuti sa mga magulang. Sa mga may mga magulang pa, hin wag niyong hayaan na dumating sa punto na kung saan pagsisisihan niyo na wala ng inyong mga magulang. Kaya habang sila ay nabubuhay pa, pakitunguhan niyo sila ng maayos, pakitunguhan niyo na ng mabuti at tandaan niyo darating ang araw kayo ay magiging magulang. At mararanasan niyo, mararamdaman niyo kung nagiging suwail, nagiging pasaway ang iyong mga anak. Kaya habang kayo ay may mga magulang, tayo may mga magulang pa, maging mabuti tayo sa mga magulang. Pero sa panahon natin ngayon, baliktad. Kapag sa magulang natin, grabe, hindi pa tapos, hindi pa mag-uumpisa magsalita. Nag-ano ka na, mas marami pang yung sasalita, marami pang yung sinasabi. Pero kapag sa kaibigan mo o sa iba, napakabuti mo. Subalit pero kapag yung mga magulang, subhanallah. Bagkus ang paging mabuti sa magulang, siya ang unang-unang, kumbaga, maging mabuti ka sa lahat. Ang uunahin mo ay ang iyong mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Waja'ala ridallahi ta'ala masyrutan biridahuma. Ipinakita rito ng pagsunod sa mga magulang ay sa pinakamataas na uri ng pagsamba. Tandaan po natin, ang pagsunod sa mga magulang ay isa sa pinakamataas na uri ng pagsamba, kasunod agad ng pagdarasal. At ginawang nakasalalay ang kasiyahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kasiyahan ng mga magulang. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Sa hadith ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ridar rabbi fi ridal walid. Ang kasiyahan ng Panginoon, ang pakasiyahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa kasiyahan ng magulang. Wa sakhatur rabbi fi sakhatir walid. At ang galit ng Panginoon, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa galit ng mga magulang. Ito ay isinalaysay ni At-Tirmidhi at pinatotohanan nito ni Albani bilang sahih na hadith. Hindi tumigil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tumigil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbibigay ng mga tagubilin at payo sa kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum upang sila ay mapalapit sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upang sila ay mapalapit sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at mailayo sa kanyang galit at kaparusahan, at upang magtagumpay sila sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay. Sa hadith na ito ay kabilang sa ilan ang kanyang mahalagang tagubilin kung saan sinabi ni Propeta sallallahu, ang kasiyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa kasiyahan ng mga magulang. Ibig sabihin, ang pagpapalugod sa mga magulang, pagpapasaya sa mga magulang ay daan tungo sa karugulan, tungo sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tungo sa kasiyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siya ay magpapatawad at maggagawad ng habag sa kanyang alipin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kanila, paglilingkod sa kanila, pag-iwas sa pagsuway o pagiging suwail hanggang sa sila ay malugod sa kanilang mga anak. Ngunit ito ay may mga kondisyon. Ang pagsunod sa magulang ay dapat sa mga bagay na kalugod-lugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi sa anumang magdadala sa kanyang galit, sapagkat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa tagapaglikha. Ibig sabihin, kapag ang iyong magulang
Inutusan ka sa mga bagay na kung saan ito ay labag sa reliyong Islam. Ito ay kakagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi natin maaring sundin. Pero wala ka namang kumbaga wala ka nang na-encounter, wala ka pang kumbaga nasaksihan ng ganong klaseng mga magulang. Inuutusan nilang kanilang mga anak gumawa ng masama. Inuutusan nilang kanilang anak gumawa ng mga bagay na kung saan kumbaga ikapupuot, ikakagalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." At kung pilitin ka nila na magtambal sa akin ng isang bagay na wala kang kaalaman hinggil dito, huwag mo silang sundin. Ngunit samahan mo sila sa mundo sa paraang mabuti. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi rin ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, at ang galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa galit ng mga magulang. Kapag ang isang anak ay gumawa ng masama laban sa kanyang mga magulang, maging salita man ito o sa gawa, ang karapatan ng magulang ay sumusunod kaagad doon sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya ng sinabi niya, magpasalamat ka sa akin at huwag ninyong at sa inyong mga magulang. Sa akin ang inyong pagbabalik. Tulad ng banggit doon sa aya ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagkamit ng kasiyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagreresulta ito sa walang hanggang kasiyahan. Bakit? Dahil gagantimpalaan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang paraiso at sa paglapit sa mahabagin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito inuuna ang pagkalugod sa mga magulang kahit higit pa sa isang tungkuling ng fardu kifaya. Ito ay mula sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga magulang at doon sa mga anak. Sapagkat may malalim ito at matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang panig. Ang kabutihan ay nagsisimula sa mga magulang. At walang sino mang ang makatumbas ng kanilang kabutihan. Kaya dahil sa pagpapalaki nila, pagtustos sa mga pangangailangan, pangrelihiyon man, o di kaya pang makamundong bagay sa kanilang mga anak, obligasyon ng mga anak na suklian ito ng kabutihan bilang isang paraan ng pagtamo ng gantimpala at pagtuturo sa kanilang sariling anak na igalang ang kanilang mga magulang, gaya ng paggalang nila sa kanilang sariling mga magulang. Kaya rin ng papahalaga ng Sharia ng batas ng Islam sa mga kamag-anak na mahigpit itong nag-uutos na panatilihin ang ugnayan sa kanila. Ugnayan doon sa iyong mga kamag-anak. At ipagpatuloy ang pagmamalasakit at nangako ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gantimpala at kabutihan para sa mga taong gumagawa. Yung kanilang ginagawa, ang kanilang hindi nila pinuputol ang kanilang ugnayang kamag-anakan. Hindi nila pinuputol ang kanilang ugnayan doon sa kanilang mga kamag-anak. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول mula kay Anas sa hadith ni Prophet sallallahu mula kay Anas ibn Malik radiyallahu anhu sinabi na narinig ko ang sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagsabi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih, sino mang nagnanais na palawakin ang kanyang kabuhayan, aw yunsa'alahu fi athari, at pahabain ang kanyang buhay, falyasir rahimah, muttafaqun alayh, ay dapat makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Dapat ipagpatuloy niya ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anakan. Ito ay sinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya ang pagbigay ng kawang gawa sa mga kamag-anak at pagpapanatili ng ugnayan sa kanila ay dahilan ng pag-ulan ng mga biyaya at pagpapahaba ng buhay sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipinagbabawal ng batas ng Islam ang pagputol ng ugnayan sa iyong mga kamag-anak at nagbabala ng matinding kaparusahan at pagkawala ng awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinumang gumawa nito, sa sinumang pumutol ng kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Ano sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa malapit nitong kahulugan,
Kaya ba kapag kayo ay binigyan ng kapangyarihan, ay mangwawasak kayo sa kalupaan at puputulin ninyo ang ugnayan sa inyong mga kamag-anak? Ulaika alladhina la'anahumullah. Sila yaong mga isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Kaya sila ay ginawang mabingi at binulag ang kanilang mga paningin. Kaya't ang pagputol ng ugnayan sa pamilya ay hindi lamang kasalanan, kundi isang dahilan upang mawalan ng awa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taong gumawa nito dito sa mundo at sa kabilang buhay. وفي حديث ابن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم. At mula sa hadith ni Abu Bakr radhiyallahu anhu sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubah fi ad-dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Walang kasalanan na higit na karapat-dapat na paagahin agad-agad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaparusahan nito dito sa mundo, bukod pa yung kaparusahan na nakalaan sa kabilang buhay, minal baghi wa qati'atir rahim. Ito ay rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Walang kasalanan na higit na karapat-dapat na paagahin o agad-agad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaparusahan nito sa mundo, bukod pa ang kaparusahan nakalaan sa kanya doon sa kabilang buhay kaysa sa pang-albaghi, sa pang-aapi. Yung taong mapang-api, lalong-lalo na sa mga taong mahihina, sa taong mga kapuspalad, sa mga taong walang posisyon, sa mga taong mahihirap, ito ay inaapi-api, sila ay paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng agad-agad. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, sila ay paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukod pa yung parusa na nakalaan sa kanila doon sa kabilang buhay. Kaya ang bawat isa sa atin, iwasan natin maging mapang-api. Kaya likasan sa mga tao, kung makakaramihan sa mga tao, hindi naman lahat, kapag nakita nila mahina, itong kayang-kaya ko 'to, kumbaga parang pagsasabihan mo na ng masama, kung ano-ano. Subalit kapag nakakataas, mataas ang posisyon, may katayuan, mayaman, mag-ingat tayo dito, huwag natin 'to sabihan ng masama. May ano 'to, may kapit 'to, kaya may ano 'to, may ranggo ganito, ganyan, subhanallah. At ang pangalawa, ang pagputol ng ugnayan sa mga kamag-anak. Ibig sabihin, yung dalawang yan ay iwasan po natin dahil agad-agad yan pinapatupad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaparusahan dito pa lang sa mundo at sa kabilang buhay. Yung pang-aapi at ang pagputol ng kamag-anakan ng isang taong siya ay pumutol ng kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Ito ay sinulat ni Abu Daud at Tirmidhi at ito ay pinatotohanan bilang sahih na hadith. Ang pagputol ng ugnayan sa pamilya at pang-aapi ay hindi lamang makakasama sa kabilang buhay, kundi may kaakibat na kaparusahan agad sa buhay na ito, sa buhay dito sa mundo, kaya ito ay dapat iwasan ng isang mananampalataya. Kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tunay ng batas ng Islam ay nagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa ugnayan ng mga Muslim sa isa't isa. Kaya't paulit-ulit itong nag-uutos at humimok sa mabuting pakikitungo at magandang asal sa kapwa. Ginawa nitong isang mabuting pag-uugali ay isa sa pinakamataas na antas. At ang taong may ganito, yung may mabuting pag-uugali, may mabuting asal, ay nasa pinakamataas na kalagayan sa paningin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din sa mga tao, di ba? Kapag ang isang tao, makikita mo maraming kaibigan, hindi siya kinakaibigan ng mga tao dahil sa ibang bagay, kung hindi dahil sa kanyang mabuting pag-uugali. Kapag mabait kang tao, mabuti kang tao, lahat ng tao ay magugustuhan ka at lalapitan ka ng mga tao. Madali kang lapitan, madali kang kausapin, mabuti ang iyong pananalita, lahat, isa kang mabuting tao. Walang tao na umaayaw sa iyo. Maliban sa mga kontrabida, di ba? Pero ang pinakamaraming mga kaibigan, sila yung mga taong may mabuting pag-uugali. Paana Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa hadith sa mula kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi ng sugo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-saimil qa'im.
Tunay na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, tunay na ang isang mananampalataya ay naaabot ang gantimpala ng taong nag-aayuno at nananalangin sa gabi, yung mga nagsasala ng tahajjud sa pamamagitan ng ano, sa pamamagitan ng kanyang mabuting asal, sa kanyang mabuting pag-uugali. Ito ay sa hadith na rawahu Abu Dawud, sahahu Albani. Isnalaysay ito ni Abu Dawud at pinatotohanan na bilang sahih ni Albani. Ang kabutihang asal, ang kabutihang pag-uugali ay hindi lamang simpleng kagandahang loob. Ito ay isang dakilang uri ng pagsamba. Isang uri dakilang pagsamba na maaaring magtaas sa iyo sa antas ng mga taong palaging nag-aayuno at palaging nananalangin ng tahajjud sa gabi. Bal inna hasan al-khuluqi ma'an nas maw'udun bil jinani indal malikid dayyan. Tunay ng mabuting asal, mabuting pag-uugali sa kapwa ay may gantimpalang paraiso mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano Abi Hurairah radhiyallahu anhu mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi niya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al jannah. Tinanong ang sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang pinakamaraming dahilan kung bakit ang mga tao ay nakakapasok sa paraiso? Ano yung pinakamaraming dahilan kung bakit ang mga tao ay nakakapasok sa paraiso? Faqala, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pagkakaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkakaroon ng mabuting asal, pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Ito ay rawahu at-Tirmidhi wa sahahu. Ito ay sinalaysay ni at-Tirmidhi at kanyang itong itinuring na sahih na hadith. Kung nais mo makapasok sa Jannah, nais mo makapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalawang pangunahing susi na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Takwa. Ang una, ang takwa, pagkakaroon ng takot at pagtalima kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos, kung ano ang pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang relihiyon. At pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, kung anumang mga bagay na ipinagbabawal sa ating relihiyong Islam. At ang pangalawa, husnul khuluq, ang pagkakaroon ng mabuting asal, pagkakaroon ng mabuting pag-uugali sa kapwa. Tunay ng isang Muslim, tunay ng isang mananampalataya ay nagtataglay ng mabuting asal kung siya ay kung siya ay hindi nakakapinsala sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, palatandaan ang isang taong mananampalataya na nagtataglay ng mabuting pag-ugali kung siya ay hindi nakakapinsala sa kanyang kapwa. Pangalawa, kung siya ay mapagbigay ng kabutihan sa iba. At ang pangatlo, laging nakangiti, manghinahon at maawain. At ang pang-apat, hindi nanlalait, hindi nanunumpa. At ang panglima, hindi naninirang puri at hindi nananakit ng damdamin ng iba. Pang-anim, tapat ang pananalita at kaunti ang sinasabi. Ibig sabihin, kung wala naman siyang mabuting sinasabi, kung wala naman itong baga hindi siya magsasalita ng mga bagay na kung saan walang kabuluhan, ng mga walang kwentang salita. Siya ay magsasalita, ito ay nagbibigay ng kainaman doon sa kanyang kausap, doon sa kanyang pinagsasabihan. At ang pangpito, siya ay mapagpatawad sa pagkakamali at nagpapalampas sa mga umapis sa kanya. Ibig sabihin siya ay nagtitiis. Kung ginawan siya ng masama, may kasabihan tayo dito sa Tagalog eh. Pag binato mo ng bato, batuin mo ng tinapay. Sa panahon natin ngayon, sinasabi nila hindi na applicable. Pero sa Islam, sa anumang panahon, sa anumang oras, na dapat tayo ay maging matiisin. Dahil ang mga matiisin, sila ay may mga gantimpala na ibibigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangsyam, siya ay may malinis na puso na walang galit, walang inggit, walang kasamaan o walang hinanakit. Waqad wasafa Abdullah ibn Mubarak
rahimahullahu husnul khuluqi faqal, at sinabi ni Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah bilang paglalarawan ng mabuting asal, bilang paglalarawan ng mabuting pag-uugali, huwa bastul wajhi wa badhul ma'ruf wa kufful adha. Ito ay pagngiti ng mukha, pagbibigay ng kabutihan at pagpigil sa pananakit. Ang tunay na kagandahang asal, kagandahang ng pag-uugali ay hindi lamang sa salita, kundi sa kilos, sa damdamin at pakikitungo sa iyong kapwa. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم, sa hadith ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, sinabi niya na ang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al jannah, ang sino mang nagnanais na mailayo mula sa apoy ng impyerno at maipasok sa paraiso. Sino mang nagnanais na mailayo mula sa impyerno, mula sa apoy ng impyerno at maipasok sa paraiso, falta'ti bihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ay nararapat na abutan siya ng kamatayan habang siya ay naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa araw ng paghuhukom. Walyati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, rawahu Muslim. At pakitunguhan niya ang mga tao, pakitunguhan niya ang mga tao sa paraang nais niyang pakitunguhan siya ng iba. Isinalaysay ito ni Muslim. Ang susi ng kaligtasan ay ang pananatili sa pananampalataya hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, isa sa mga susi ng kaligtasan ay ang pananatili ng isang tao sa kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay abutan ng kamatayan. Ang paggawa ng mga kabutihan, ang pananatili ng pananampalataya ay hindi ito may hangganan. Isang buwan, 2 buwan, isang taon, 2 taon, hindi. Bagkus hanggang sa abutan tayo ng kamatayan, dapat ay mayroon pa rin tayong pananampalataya at gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at lumayo sa mga bagay na kung saan na ipinagbabawal sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa sa mga susi ng kaligtasan ay ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Tulad ng gusto mong tratuhin ka ng iba, ganoon mo rin sila pakikitunguhan. Sa atin ngayon, karamihan, hindi naman lahat, at ilan sa atin siguro, gusto nila sila ay pakitunguhan ng mabuti, pero ang sama-sama nila doon sa kaibigan nila, sa kapwa nila. At ganoon din sa ibang tao. At ganoon, lalong-lalong sa kanilang mga pamilya. Baka kung gusto mo, ikaw ay tratuhin ka ng mabuti, tratuhin mo sila kung paano mong gusto na tratuhin ka nila. Ito ay sinabi mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tulad ng pagbibigay ng diin sa Islam, sa batas ng ating reliyong Islam, sa lahat ng bagay na nagpapatibay sa ugnayan ng mga Muslim. At pagtitibay ito ng kapatiran sa pananampalataya. Gayon din naman, mahigpit nitong ipinagbabawal ang anumang bagay na sisira dito at nagpapahina dito o magwawasak sa mga pagkakaisang ito. Ipinagbabawal nito ang paglilibak at panlilibak, pangungutya at paggamit ng mga maruruming pananalita. Ano sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa malapit nitong kahulugan, at huwag ninyong libakin ang inyong mga sarili at huwag kayong magtawagan sa mga masamang mga palayaw, mga masamang katawagan. وعن أنس بن ما وعن وعن ابن أبي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم, mula sa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, laysal mu'minu bit-ta'an, ang tunay na mananampalataya ay hindi mapanira sa iba. Isang tunay na mananampalataya na dapat siya ay hindi mapanira sa iba. Wal-la'an, at hindi palasumpa. Walal fahish, at hindi bastos. Walal badhi, at hindi mahalay magsalita.
Hindi siya mahalay sa pagsasalita. Ito ay isinalasay ni Tirmidhi, pinagtibay ito ni Albani. Ang mabuting asal at magagandang pananalita ay bahagi ito ng pananampalataya ng ating relihiyon. Ito ay inutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at inutos din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahaba ang kanyang pananahimik. Ibig sabihin hindi siya masyado nagsasalita at kung siya ay nagsasalita, lagi itong may kabuluhan. Lagi may kabuluhan. At kung wala tayong ipinag-utos din sa atin, kung wala tayong mabuting sasabihin, wala tayong mabuting masabi, mas piliin natin ang mananahimik dahil ito ay mas mainam kaysa sa nagsasalita ka ng mga walang kwentang salita, mga bagay na kung saan hindi makikinabang ang taong nakakarinig sa iyo dito sa mundo at hindi rin makikinabang sa bagay na pangkabilang buhay. Kaya piliin mo manahimik upang ikaw ay hindi na mailista sa kasamaan doon sa iyong mga gawain. At tandaan po natin ang pinakamalambot sa ating parte ng ating katawan, ng ating dila, ngunit ito ay pinakamatalim at matulis at ito rin sanhi ng maraming bagay na kung saan ikakapasok ng isang tao sa impyernong apoy. Kaiwasan natin ang pananalita, pagmumura, mga bagay na kung saan na hindi ikinatutuwa ng ating kausap o kaya ng nakakakinig. At ang pananakit sa kapwa sa salita ay hindi katangian ng isang tunay na mananampalataya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at mula sa hadith ni Abu Darda radhiyallahu anhu sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan." Sinabi ni Propeta sallam, walang anumang bagay na mas mabigat sa timbangan ng pananampalataya sa araw ng paghuhukom kaysa sa mabuting pag-uugali, kaysa sa mabuting asal. Wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta sallam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kinamumuhian ang taong mahalay at bastos magsalita. Ito ay rawahu at-Tirmidhi wa sahahu at itong pinagtibay at na isang sahih na hadith. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, at sa hadith ni, ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sinabi niya, "Inna abghadan nasi ila Allah kullu ta'anin la'an." Tunay na ang pinaka kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay ng pinakamumuhian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao ay ang bawat paninirang puri at palasumpang tao. Ibig sabihin, yung taong palamura, yung taong laging paninirang puri at palasumpang tao, lagi siyang nanunumpa, sinusumpa niya yung tao, siya ay kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang magandang asal ay ang napakahalaga ito sa ating reliyong Islam. Mas mahalaga pa ito sa bigat ng mga gawa sa araw ng paghuhukom. Sa kabilang banda, ang masasamang pananalita at ang asal ay hindi dahilan ng pagkamuhi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang tao. Kaya't maging mabait, magalang at malinis magsalita, ito ay landas ng mga tunay na mga mananampalataya. Kaya mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadallah, i'malu biwasiyati nabiyyukumur karimu wa tamassuku biha. Mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gawin ninyo ang tagubiling, gawin natin tagubilin na iniwan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at mahigpit natin itong panghahawakan. Ano yung tagubilin ni propeta sallallahu alaihi wasallam? ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم. Sa Sahih Muslim mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, huwag kayong magkainggitan, wala tanajashu, huwag kayong magdayaan sa kalakalan, wala tabaghadu, huwag kayong magkapuutan, wala tadabaru, huwag kayong tumalikod sa isa't isa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. At huwag ninyong sirain ang kalakalan ng kapwa ninyo. Wag kunu ibadallahi ikhwana.
maging magkapatid kayo, maging mga magkapatid kayo bilang mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging mga kapatid kayo bilang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muslimu akhul Muslim. Ang Muslim ay kapatid ng kapwa niyang Muslim. La yudlimuhu. Hindi niya ito ginagawan ng pang-aapi. Wala yakhdhuluhu. Hindi niya ito pinapabayaan. Wala yahqiruhu. At hindi niya ito minamaliit. At taqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Ang sabi na ang takot, sinabi ni Prophet ang takot ay paggalang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay narito habang tinuturo ni Propeta sallallahu ang kanyang dibdib ng 3 beses. Sabi ng Propeta ang takot ay ang paggalang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay naririto. Tinuturo niya ang kanyang dibdib. Bihasbi imrin min asyarri an yahkira akhahu muslim. Sapagkat sapat na sa kasamaan ng isang tao ang maliitin niya ang kanyang kapatid na Muslim. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu. Ipinagbabawal sa kapwa Muslim ang kanyang dugo. Ito ay haram. Ang kanyang danaki ng kanyang dugo, ng kanyang kapwa Muslim, ang kanyang kapatid na Muslim. Wa maluhu at kanyang yaman na inyong kukunin na wala sa karapatan. Wa irduhu at ang kanyang dangal, ang kanyang puri. Ito ay sinalaysay ni Muslim. Ang hadith na ito ay nagsusulong ng pagkakaisa, pagkakaroon ng malasakit at paggalang sa isa't isa. At ipinagbabawal sa Islam, ng ating reliyong Islam, ang inggitan, paninira at pandaraya at inuutos ang tunay na pagkakapatiran sa pananampalataya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, naway taglayin ang bawat isa sa atin dito na ay maging mabuti sa kapwa. Hindi natin pipiliin kung sino ang ating gugustuhin maging kapatid. Bagkus tayo ay inutusan ng ating reliyong Islam. Inutusan tayo ng ating reliyong Islam ng lahat ng Muslim, lahat ng mananampalataya ating kapatid sa ating reliyong Islam. At haram ang kanilang patayin ang kapwa mong Muslim na wala itong, kumaga, walang valid reason, walang karapatan. At yung hamakin, kukunin ng kanyang kayamanan at sisiraan ito ay haram, ipinagbabawal ng ating Islam. Kaya ang bawat isa dapat tayo ay magtiis at mahalin natin ang kapwa nating Muslim. Dahil tayo ay magkakapatid sa ating reliyong Islam. Magkapatid bilang isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway meron tayong napulot na kaunting aral sa gabing ito. At kung sakaling meron man ako nasabi na ito ay isang mali, ito ay bilang isang mahinang at mula ito sa syaitan. At kung meron man ako nasabi, ito ay tama at nagbibigay ng paalala at antig sa inyong mga puso, ito ay galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, topic ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabubuting gawa at naway pagtipon-tipunin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng mga pagtipon-tipon natin ngayon sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At panatilihin ang bawat isa sa atin na huwag tayong magsawa sa pakikinig, sa pagsasaliksik ng kaalaman dahil isa ito sa mga nagbibigay ng pagbabago, ng pagpapanibago ng ating mga puso, yung mga paalaala ng mga kamatayan, ng mga anumang mga targhib na mga paalala, ito ay nagbibigay paglilinis ng ating mga puso upang tayo ay magnilay-nilay na tayo ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi lamang dito sa mundo, hindi para sa mundo, kundi para sa kabilang buhay. Kaya nararapat ang isa sa atin ay maging masunurin sa mga ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at umiwas sa mga bagay na ipinagbabawal ng ating reliyong Islam, ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, napakalinaw, napaka makabuluhan at napakatapat ng mga aral na naibahagi sa atin ngayong gabi. Mga kapatid sa Islam, tayo ay dadako sa question and answer portion. Tatanungin muna natin ang ating mahal na tagapagsalita kung tumatanggap ba siya ng mga katanungan. Sheikh, tumatanggap po ba kayo ng katanungan mula sa ating mga viewers kahit na mga 3 lamang po?
Inshallah po kung kaya nating sagutin at alhamdulillah nandiyan po kayo. 'Pag hindi, ipapalit ko na lang natin sa ating mga chef na susunod na magbibigay ng paalala dito sa ating, majumua, sa ating tutungtong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Una sa lahat, binabati ko po ang mga nanonood ngayon ng sa live natin. Si Zainab Remasim, opo, watching from Qatar. At saka si Zainab Tikiting. Okay, baka po may gustong bumili sa inyo ng ticket, murang ticket. Hanapin nyo lamang po si Zainab Tikiting at mapapamura kayo ng ticket inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, alhamdulillah. Ang gabi ng paalala ay palaging dumaraan ng mabilis. Pero ang natutunan ngayong gabi ay dapat manatili sa ating puso. Tama po ba? Isabuhay at ipasa sa iba. Hindi tayo iniligtas ni Allah para lang mag-isa. Iniligtas niya tayo upang magkaisa. Kapag ang kapatiran na itinayo sa pagmamahal kay Allah, hindi ito madaling gibain ng syaitan. Itinayo, ginawang pundasyon ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito magigiba, hindi madaling magiba ni syaitan. Bago tayo magtapos mga kapatid, muli nating inaanyayahan ang ating mahal at magiting na kapatid na si Gerald Soto upang pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at magbigay ng kanyang huling paalala ngayong gabi. Gerald? Ma'am, yes. Okay, Kafaratul Majlis at saka baka po may mga huling paalala po kayo diyan, mga malagintong paalala para sa amin, ng mga taga-subaybay mo. So, alhamdulillah, tayo ay ulit-muli magpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At shoutout din sa aking mga estudyante dahil hindi na nakapagklase kanina dahil sa maulan at baha. Alhamdulillah, nandito kayo. Pero ilan na nga kayo nandito yung iba absent. At ang papayo ko po sa aking sarili at gano'n din sa inyo ay manatili sa ganitong klaseng gawain. At huwag kayong magsawa na sa pagkinig sa mga nasiha, sa mga paalala. Kung tutuusin ito ay wala ka ng dahilan upang hindi makarinig ng paalala. Dahil hindi mo na kailangan tumawid ng baha, hindi mo na kailangan maglakbay pa sa ibang lugar upang makarinig ng nasiha ng paalaala. Nakaupo ka diyan sa iyong kinalalagyan kahit saang dako ka sa mundo. I-open mo lang ang cellphone mo at sumali ka sa Google Meet ay makakarinig ka na ng paalala, ng aktuwal ng paalala live. At maaari kang magtanong kung anong nais mong itanong kung hindi malinaw sa iyo. Kaya sa panahon natin ngayon, pinadali sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga sinabi ng isang sheikh, sa panahon natin ngayon, wala na tayong magiging rason na tayo ay magiging walang alam sa ating relihiyon. Dahil lahat ng tools, lahat ng tools ay ibinigay na lahat sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasa sa atin na lang kung saan natin itong gagamitin. Tulad ng itong platform ng social media. Kapag ginamit mo itong sa kasamaan, talagang mapupunta ka doon sa kasamaan. At kapag ginamit mo itong sa kabutihan, i-follow mo lahat ang ating mga sheikh, ang ating mga ustad, at sa kanilang mga post ay makikita mo, mababasa mo, dumadaan sa iyong My Day, dumadaan sa iyong wall, para ka na rin nagsasaliksik ng kaalaman, para ka na rin nag-aaral. Kaya gamitin natin ang mga bagay na kung saan ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mapadali ang ating pagsasaliksik ng kaalaman, upang mapadali sa atin na malaman ang tunay nating reliyong Islam. So hanggang dito na lang, anong oras na at ako'y magpapaalam na rin at wala na rin siguro na katanungan bukod sa dalawa lang daw sabi ng ating chef. Pag wala ng katanungan, sa either hindi naintindihan o di kaya
wala talagang naiintindihan. So, hanggang dito na lang tayo. So, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila huna, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah. Ang ating programa ngayong gabi ay hindi lamang nagtuturo ng kaalaman, kundi nagpapaalala kung paano tayo dapat magmahalan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkakapatiran ay hindi batay sa Facebook reactions, kundi sa pakikiisa sa panalangin, sa sakit at sa tagumpay ng isa't isa. Kung hindi natin kayang mahalin ang kapatid natin dahil sa Allah, paano natin aasahan ang awan niya sa araw ng paghusga? Muli, maraming salamat po sa ating tagapagsalita na si Sheikh Gerald Arab Soto na hindi nag-atubiling ibahagi ang kanyang kaalaman at puso ngayong gabi. Barakallahu fika ya Sheikh, at naway patuloy kang pagpalain ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong da'wa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli, dito lamang sa Pioneer Legacy, Knowledge and Unity, kung saan ang bawat gabi ay gabi ng liwanag, kapatiran at pananampalataya. Maraming salamat, magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amir, may katanungan ata mula kay Mariam.